Meron tayong background ambience ngayon na umuulan kasi, kaya naririnig. Ewan ko naririnig nyo, yung pagpatak ng ulan. Nakikita niyo ba yun? Ang haba ng balahibo. Tanggalin natin yan. I got it! Hi guys! Okay, so today, favorites tayo. First favorites of the year, ngayon 2017. Konti lang to, promise. Konti lang siya. Pero malamang magiging mahabang video na naman to kasi may kukwento ko. Yung hair ko, ayan, ang galing ibang kulay na siya ngayon. Hindi ko alam kung anong kulay na to, pero para siyang nag-transition siya. Ay, by the way, bago ako magkwento, ang ginamit ko pala dito is Manic Panic. Kung gusto nyong makita yung vlog nung time na nagkulay ako, ilalagay ko na lang siguro sa card. Nagsa-stutter talaga. Ilalagay ko na lang sa card dito sa taas or ilalagay ko yung link sa description. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Okay? Ginamit ko ditong hair color is yung Manic Panic na Vampire Red. Red na red siya before, diba? Ngayon ganito na yung itsura niya. So, it's been mag-3 weeks na yata. Pero sa akin, okay lang. Alam niyo, mas okay sa akin yung nag-fade na siya kaysa yung time na pulang-pula siya. Kukwento ko na sa inyo yung experience ko dun sa Manic Panic. Aray ko, masakit Kukwento ko sa inyo yung experience ko sa Manic Panic. Okay naman siya. Dali siyang gamitin kasi actually ginawa ko ganun-ganun lang. Kung virgin yung hair nyo or black yung kulay ng hair nyo, guys, kailangan yung mag-bleach muna kasi hindi siya kakapit. Ako hindi ako nag-bleach kasi patong-patong na yung kulay sa buhok ko. So, parang meron akong highlights, may balayage yung hair ko, ganyan. So, andaling kumulay sa akin. Hindi ako nagpa-bleach pero chemically treated yung aking buhok. Patong-patong na yung kulay. Kaya madaling kumulay sa akin. Mula nung nagkulay ako, every shower ko, hindi naman ako pwedeng hindi maligo araw-araw kasi oily yung scalp ko and alam niyo naman dito sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi ka maligo araw-araw. Every shower talagang nag-fade. As in, ang kalat niya sa banyo. Dumikit yung kulay sa grout dun sa CR namin. Ginamitan ko ng Clorox kaso ayaw pa rin niyang matanggal. Sobrang messy. So, pinag-iisipan ko pa kung magkukulay ako ulit. Pero sa ngayon, okay na ako sa ganito muna. Hinayaan ko na lang muna siyang mag-fade. Again, ang ginamit ko dito sa aking hair is yung Manic Panic na Vampire Red. I got it from Rainbow Head PH. Lalagay ko na lang siguro yung link sa description box. Alam niyo, okay lang sa akin yung ganitong color ng hair. So, yan. Speaking of hair, yung aking first favorite ngayon, guys, is, ito na yung pinaka-the best talaga na conditioner na nasubukan ko, guys. Sobra. Sinos na Argan Oil Hair Therapy or Therapy. Ayan. Pinadala lang sa akin to ng Sinos. Ang ganda-ganda niya talaga sa buhok, guys. Hindi ko na kailangan. Dati kasi nagpa-plancha pa ako ng hair para lang maging bagsak na bagsak talaga yung hair ko. At saka soft. To think na nagkulay ako ng buhok, by this time, i-expect ko yung buhok ko talagang buhaghag, na dry. Pero ang ganda talaga nito. Sobrang lambot talaga ng buhok ko sa kanya. As in, sobra. Meron ako nakita dito sa parlor malapit sa amin na meron sila nito available sa kanila. Yung Sinos na branda, pero itong mismong Argan Oil Therapy, hindi ko alam. Moisture Vitality Conditioner, hindi ko alam kung meron. Pero itatanong ko pag bumalik ako doon. Pero sana magkaroon sila sa grocery, sa mall, kasi ang ganda-ganda niya talaga, guys. Sobra. Ito na yung pinaka magandang conditioner talagang na-try ko. Okay, next one na favorite ko is yung nail polish na suot ko ngayon. Huwag na natin i-zoom kasi medyo balbon kasi ako lang gumawa nito. Pero alam nyo bang 14 pesos lang yung nail polish ko na yan. Ito yung OMG. Oh My Girl Mini Nail Lacquer. And ang shade nito is Marsala. Yan, Marsala. Alam nyo ba na mas bet ko pa to kaysa yung mamahalin na nail polish? I have tried, wait lang etong Orly na ganitong Orly. Wala siyang sinabi. Parang bitin ako sa kulay nito. Ilang coat ba yung kailangan para makita ko talaga yung kulay niya? Kasi sobrang
Ewan ko ba, pinapahirapan na yung buhay ko. Pero ito, OMG. OMG talaga. 14 pesos. Nabili ko to sa 698 Mall. Available din to sa supermarket. Meron na ako nakita nito sa supermarket, sa department stores. Siyempre, mas mahal sa mall. Pero pag sa Divisoria kayo bumili, mas mura. Ayun. Tapos, ilang buwan na to sa akin, hindi pa siya natutuyo. Hindi nga lang siya ganun kapulido or siguro sa application dahil ako lang ang gumawa. Pero maganda siya, guys. Mas matibay pa siya kaysa sa mamahalin. I love that one. Particularly, itong color na to, yung Marsala. Ang gandang kulay. Gandang kulay, no? Parang gusto kong maging motif to. Pag nagsaswatches ako ng lipstick, ganyan, after a while, mapapansin ko yung lips ko parang sobrang pangit. Siguro yun yung effect ng ginagawa ko. Sa isang pag-film, minsan nakaka more than 20 na lipstick akong tinatry. Siyempre, apply. Tapos bura. A-apply. Bura. Apply. Bura. Siyempre, yung traumatic yun para sa lips, diba? Dahil nagde-daily vlogs ako, may time na sobrang pangit ng lips ko. So, kailangan kong dayain sa camera. Hindi, seryoso guys, kasi ang pangit talagang tingnan. Parang kung may sakit na ewan. So, yan. Ito yung ginagamit ko, Super Beauty. Nag-review din ako before nung KJM na Cheek and Lip Tint. Tama ba? KJM, KMJ. KMJ, kapuso mo, Jessica. Sorry. KJM Cheek and Lip Tint. Yun, nag-try ako nun before, pero okay naman siya sa akin. Kaso may mga certain shades na parang nasa loob lang yung kulay, tapos sa labas wala. Parang ang weird tingnan. Although, sa Korean, di ba yung mga Korean, ganun ang gusto. Parang gradient, parang ombre lips, ganun ang ano. Pero sa akin kasi, pag naglagay ako ng something sa lips, ayoko ng ganun. Mas gusto ko yung kompleto talaga. So, ito, okay sa akin yung Super Beauty Lip and Cheek Rolly. This is in the shade Blushing. Itong okay na okay sa akin yung kulay. May pagka-pinkish siya. Sa lips ko lang siya nilalagay, guys, ha? Hindi ako naglalagay sa cheek kasi hindi ako marunong. Hindi ko talaga type yung mga cream, yung tint, ilalagay sa cheeks. Parang, ewan ko, hindi ako sanay sa ganun. Sometimes kasi parang mas lalo niya na-emphasize yung mga tigrig-tigrig. Again, this one is blushing. May pagka-pink siya. So, lakas maka-fresh nitong kulay na to. Okay, next one, lipstick. Simply Matte. Yun yung suot ko ngayon. This one is Guilty. Ay, guys. Winner ito. Yan. I have to commend yung detail makeover na Simply Matte lipsticks. Mga nudes nila sobrang gaganda. Hintayin nyo yung swatches ko kasi malamang mauna tong favorites ko. Na-film ko na siya kanina, so it will be up after this video. Sobrang gaganda ng mga color selections nitong Simply Matte lipsticks. And 149 pesos lang siya. Yes, sobrang mura. Hindi siya drying sa akin. Very comfortable. Matte yung itsura. Pero tingnan nyo, medyo may struggle lang sa kanya pag-apply kasi medyo may tugging, ganyan. Yung pag in-apply mo, parang nahihila yung lips. So, yun ang naging problema ko sa kanya. Pero once na nasa lips na siya, comfortable naman and hindi naman niya na-emphasize yung mga pagbibitak-bitak sa aking lips. Although, hindi naman talaga, normally talaga hindi dry yung aking lips. Pero sa akin, okay siya. Okay yung itsura niya. Hindi nagsasettle sa linya-linya ng lips ko yung color. Next one is yung gamit ko sa kilay ngayon. This is K-Palette Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. Ayan, favorite ko siya, guys. Alam niyo kung bakit? Kung kung naka-eyebrow stranding kayo, tapos ito na yung mga time, kasi ilang buwan na yung sa akin eh. Ito yung mga time na parang may pachi-pachi na siyang nagaganap kasi hindi na ako nagpa-retouch. Kailangan ko na magpa-retouch. May mga areas na ng stranding ko na panot. Ito yung sagot sa pagkapanot nung stranding ko. Gustong-gusto ko yung applicator niya kasi manipis. Wait lang ha, papakita ko sa inyo. Pwede niyang gayahin yung stranding ko. Ayan o. Parang balahibo ko lang, diba? Manipis lang siya. Ayan, meron siyang powder sa dulo. Para na siyang tato para sa kilay. Hindi naman siya nagbabudge. Okay naman siya. Hindi basta-basta nabubura. So, it's good. Miriness na Lash Whip. Ito yung ginagamit ko ngayon sa bottom lashes ko. Dahil yung bottom lashes ko talagang sobrang iksi ng lashes. Nung nagpasabog ang Diyos ng lashes, natutulog ako. Minsan nga nilalagpas ko na lang. Alam niyo yung intentionally yung mascara talagang dinidikit ko sa skin para kunwari merong lashes pero wala.
ganun ka desperado. Pero yan, balik tayo kay Mirenes. Ang ganda talaga niya. Ang liit ng one, so talagang kuhang-kuha niya yung pinaka-maiiksing lashes na meron ako. Halos lahat. Lahat sila maiksi. Yun nga lang yung formulation niya, hindi ko talaga type kasi hindi ko siya pwedeng pagpatung-patungin dahil nagdidikit-dikit yung lashes. So, talagang bottom lashes ko lang siya ginagamit. Liquid eyeliner na favorite ko ngayon. This is yung L'Oreal Superliner Superstar Duo Designer. Applicator niya is really good. Ayan. Felt tip kasi siya. Pero hindi matigas. Felt tip pero hindi matigas. So, pwede mong tansyahin kung gusto nyo manipis, kung gusto nyo makapal. Tapos, mahaba siya. Perfect size. Kaya hindi ako nagsastruggle sa pag-apply. Ayan, kung gusto ko ng makapal, pwede. Kung gusto ko ng manipis, pwede. Hindi siya masakit sa eyelids kasi hindi naman siya matigas. Yun nga lang yung pencil, hindi ko pa nasusubukan. Pero i-update ko na lang kayo kapag nagamit ko siya. Ang masasabi ko lang is yung sa kanyang liquid eyeliner. This one is really good. Hindi naman siya nag-smudge sa akin. Okay naman siya, hindi nagbabudge. Basang-basa siya, pero mabilis mag-set. May mga eyeliner kasi na napakatagal, Diyos mio, napakatagal matuyo. Ito, mabilis. Tingnan niyo. Tuyo na kaagad. Another one na na-discover ko, kasi remember, di ba favorite ko yung Bourjois na contour clubbing waterproof eyeliner. Kasi mahirap siyang hanapin. So, nakahanap ako ng kapalit niya na available locally. So, etong Intuit Supreme Waterproof Eyeliner. Ang pinaka-difference lang na napansin ko is mas black etong si Bourjois. Mag-swatch tayo para makita nyo. Ayun. O, diba? Mas black siya. Ito si Intuit, ito si Bourjois. Pero, pareho silang maganda yung performance. Talagang tumatagal sa aking eyelids. Siguro pag nagluha ako, dito lang siya napupunta sa gilid ng mata ko. Na-feature ko to sa Watson's Haul. Kabibili ko lang nito nung nakaraan. Kasama yung mascara, nasa 500 or less. Mga ganon. Kulang-kulang 500 pesos. Okay, next one. Ito guys. Ang dami nagtanong sa inyo nung nakaraan kung ano yung lagi kong ginagamit na lashes kasi parang alam nyo, gandang-ganda rin ako sa lashes na to. Yun nga lang talaga kailangan, hindi kayo nagmamadali. Ito siya, yung Cara Individual Lashes Flare Medium Black. Available to sa Calm Cosmetics. So, ayan. Obvious naman na yun ang favorite ko kasi konti na lang yung natira. Matrabaho siya, pero very comfortable talaga siya. Kasi, sometimes kasi yun ang nagiging problema ko, yung nawawala na yung dikit dito. Nung na-try ko tong individual lashes, dun ko na, parang dun ko na-realize na, oo nga, nagpapakahirap ako dun sa yung merong base na lashes, na okay pala ito. Tsaka, mukha siyang natural lang. Tapos, pwede mong tansyahin kung gaano karami yung ilalagay mo. Siguro sa akin, mga 7, 6 or 7 lashes yung nagagamit ko. Sa isang mata, sa isang mata lang yon. So, pero yan, tingnan nyo. Tingnan nyo ng malapitan, ha? Yan. Mukha lang siyang natural, alam niyo yun, 'di ba? Ang dami nagtatanong nito kasi napapansin niyo kahit sa vlogs, laging ito yung ginagamit ko. Yun nga lang kasi talagang kailangan niyo ng oras pag ina-apply niyo siya. Pag ito yung gagamitin niyo, kailangan hindi kayo nagmamadali. Kailangan merong mahaba ang oras niyo kasi lalo na kapag beginner kayo sa pag-a-apply kasi talagang mahihirapan kayo. Kaya, importante yung meron kayong magandang tweezers. Ang ginagamit kong tweezers, ito. Yan, ganitong klase kasi mas madali siyang i-apply para sa akin kesa dun sa Chani. Yung Chani kasi medyo nagsastruggle ako dun eh. Ito maganda to. Yung ganito yung parang gunting. Ito yung gamit kong eyeshadow ngayon. This is the Pixi plus It's Judy Time na palette. Alam ko guys, ire-request nyo na gumawa ako ng look nito. Actually, meron na nag-request na gumawa ako ng look na gamit itong Pixi. Of course, kasi nung last time, nung sa It's Judy Time, yung BH Cosmetics na It's Judy Time palette, diba gumawa rin ako ng nun. Siyempre, kailangan ito ganun din. As a fangirl, tumutuloy si Pongko. Ano ba yan? Tingnan nyo yung kulay. And nakikita nyo yung pagkabaon nung daliri ko. Ang sarap ng feeling kapag inaano nyo, yung dinidiin nyo yung yung daliri nyo dun sa palette. Dun sa pan. Teka, magbubura muna ako kasi ang dami na nasa para ma-swatch natin. Wait lang. Kita nyo yan? Wow. Wow talaga. Mas maganda tong palette na to definitely kesa dun sa
dati niyang palette. Sorry. Mas maganda talaga yung color payoff and yung feeling pa lang eh. Pagkadiin nyo pa lang nung daliri nyo dun sa pan, alam nyo na, you know. Etong black, akala mo meron siyang glitter sa kanya. May mga naiiwang glitters, yeah, pero humihiwalay siya dun mismo sa color ng powder. Alam niyo yun? Lalo na yung mga shimmer na kulay sa kanya. Comparable siya sa Morphe na eyeshadow. Try tayo ng matte, ha? Yung matte na shades. Sige. See? Natutuwa ako sa kulay kasi ito yung mga kulay na type ko ngayon. Ayan, kagaya ng gamit ko ngayon, medyo orangey. Ayan, kung naghahanap kayo nun, andyan yung may pagka-orange na color. This is, I think, may mga pangalan pala. Gamitin natin yung names. Yes, merong autograph. Yung gamit ko ngayon, yung Getaway, yung nasa middle part ng eyelids ko, Getaway yung ginamit ko. And then, yung nasa dulong part is Oh Snap. This one. 3 kulay lang yung ginamit ko. Again, Good Morning, yung Getaway, and then yung Oh Snap. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung lalagyan niya. Parang laruan. Parang, alam niyo yung watercolor? Ganong kulay. Medyo na turn off lang ako sa packaging niya. Pero, anhin mo naman yung packaging. Ang importante is yung eyeshadow, diba? Hindi naman yung packaging yung isusuot mo. Gagawin ko, guys, ng looks to. Don't worry. Available siya sa Glamour Box for pre-order yata. Glamour Box PH. Hanapin ko na lang yung link, ha, at ilalagay ko sa description box. Okay, next one is yung highlight na favorite ko. Hindi ko nga lang siya suot ngayon, guys, kasi meron akong ni-review kasi ngayon, kaya hindi siya yung gamit ko ngayon. Pero, ito na yung pinakamagandang highlight na na-try ko sa buong buhay ko. Yung Champagne Pop. Talagang nagsisisi ako bakit parang pinatagal-tagal ko or siguro hinihintay ko tong palette na to para kompleto na talaga, 'di ba? Ito na yung Champagne Collection Face Palette. Siguro talagang hinintay ko na lumabas to. Plus, tignan nyo naman yung lalagyan, 'di ba? Shala-shala, tapos yung salamin niya. Oh. Yung salamin niya, oh, laki-laki. Kung mahilig kayo sa highlighters, ito na yung kukumpleto talaga. Sa akin, ito yung kumumpleto eh. Or siguro, i-release pa lang yung kukumpleto talaga. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking favorite video. Comment kayo sa baba kung gusto nyo i-share yung inyong favorite ngayong January or bagong tuklas na paborito. Abangan nyo guys yung swatches and review ng detailed makeover. Yun yung susunod na video. Siguro mga after 2 days pagka-upload nitong video na to. Maraming salamat guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!